Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, Pilipinas bumili ng bagong kagamitan para sa Philippine Marines. Opisyal nang naglabas ang kagawaran ng pambansang depensa ng Pilipinas ng isang paunawa ng pagbibigay-pugay sa Chaiseri Metal at Rubber Company Limited ng Thailand, para sa 5 makabagong armored wheeled amphibious vehicles para sa Philippine Marine Corps. Ang kritikal na kontrata ng pagkuha na ito, na nagkakahalaga ng 388 milyon pesos batay sa kasalukuyang mga istruktura ng pagbabago sa budget ng depensa at mga pinagsamang logistic support packages. Ang estratehikong pagkuha ay nagmamarka ng isang mahalagang milestone dahil ang Pilipinas ang magiging unang internasyonal na customer sa pag-export para sa platform, na nagtatatag ng isang mahalagang intra-ASEAN security partnership sa pagitan ng Thailand at Pilipinas, sa pamamagitan ng pag-secure ng espesyalisadong 8x8 amphibious hardware na ito. Sadyang inililipat ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang kanilang focus sa mga highly mobile literal asset na partikular na ginawa para sa komplikadong pag-deploy. Binibigyang diin ng militar na ang unang batch na ito ay direktang magbibigay ng kagamitan sa Peacekeeping Operations Battalion, na magbibigay ng pinahusay na proteksyon at modernong mekanisasyon para sa mga internasyonal na mandato ng United Nations at mga misyong panrehiyon. Ang pagsasama ng mga espesyalisadong amphibious platform na ito ay nagbibigay daan sa Philippine Marine Corps na gawing moderno ang umiiral nitong operational footprint, kasama sa programa ng pagkuha ang isang comprehensibong integrated logistics support package, na ginagarantiyahan ang agarang pagkakaroon ng mga ekstrang bahagi, nakulang pagsasanay sa technician, at mga localized na maintenance life cycle. Ang mga paghahatid ay bago matapos ang taon na 2027, na tinitiyak na mabilis na mapapatakbo ng Philippine Marine Corps ang mga armored platform na ito sa gitna ng tumataas na mga banta sa seguridad sa rehiyon sa buong Indo-Pacific. Nagsumite ng panukala si Chinese Ambassador to the Philippines Jing Quan sa Department of Foreign Affairs, na magtatag ng isang common fishing area sa Baho de Masinloc upang mapababa ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Batay sa kanyang mungkahi, layo nitong buhayin ang naging kasunduan noon kung saan binigyan ng pagkakataon ng mga Pilipino at Chinong mangingisda na magkasamang makinabang sa lugar ng walang kaguluhan. Giit ng embahada, kung nagawa ito noon ng dalawang bansa, wala umanong dahilan para hindi ito muling maipatupad ngayon. Samantala, inirekomenda rin ng Chinese envoy ang pagpapalawak ng kooperasyon sa joint oil at gas development sa mga pinag-aagawang lugar, pati na rin ang posibleng pamumuhunan sa agrikultura, solar energy, waste-to-energy projects, at electric vehicles. Winalang halaga ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. noong Lunes ang panawagan ng China para sa isang pinagsasaluhang lugar ng pangingisda sa loob ng Baho de Masinloc sa West Philippine Sea, bilang bahagi ng mga hakbang upang maibsan ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Binigyang diin din ng pinuno ng DND na ang karapatang ito ay kinilala na sa ilalim ng makasaysayang Arbitral Award na inilabas noong July 12, 2016. Pinawalang bisa ng nasabing desisyon ang malawak na pag-aangkin ng China sa pamamagitan ng 9-dash line sa South China Sea. Kinwestiyon din ni Teodoro ang timing ng hakbang na ito at ang paraan ng pagsasagawa nito sa harap ng publiko. Tinawag niya itong isang PRO public relations move, lalo na't isinasaalang-alang ang mga agresibong aksyon ng China laban sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Pinanganak kahapon. Yan ay karapatan under the Arbitral Award. So bakit siya magsasubmit ng proposal? Nandiyan na yan sa Arbitral Award eh. So anong gusto niyang mangyari ngayon? Tatanggap ka ng proposal na sasabihin mo dahil sa proposal nila kaya nagka-common fishing ground. Nakalagay na yan dyan eh. Common fishing ground with our ECC. So sino niloko nila? PR ang gawa nun eh. Ngayon, sa kabila naman ito, ang dami nilang kabalbalan na ginagawa, no? Sa mga PR outlets nila, hindi lang ito, pati ibang mga bansa, ginagawa nila ng paglabag sa international law. Hindi lang sa atin, sa Japan, sa India, ang dami nilang ginagawa. So, ba't ka maniniwala? Sinubukan ng mga sundalo ng Estados Unidos na nakatalaga sa 125th Intelligence and Electronic Warfare Battalion, ang mga unmanned surface vessel sa Naval Base Camilo o CIAS sa Pilipinas.
Itinatampok ng exercise ang patuloy na alyansa ng Estados Unidos at Pilipinas, na nagpapahusay sa interoperability at kahandaan sa pamamagitan ng mga combined arms operations, multi-domain integration, at mga pagsisikap sa humanitarian assistance upang suportahan ang katatagan ng rehiyon. Nagsagawa ng mga air assault operations sakay ng isang US Army CH-47 Chinook helicopter ang mga sundalo ng Estados Unidos at mga sundalo ng hukbong katihan ng Pilipinas sa Joint Pacific Multinational Readiness Center Exportable Exercise sa Laor, Nueva Ecija.